God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Panandalian po muna tayong makakaupo. Praise the Lord. Hallelujah. Mabuti po ba ang ating Panginoon? Amen. Walang kasing buti ang ating Panginoon. Hindi lang sa araw na ito, kundi sa araw-araw na dumarating sa ating buhay. Praise God. Hallelujah. At muli, nagpapasalamat po ako sa Panginoon na hallelujah, unang-una sa kagalingan. Bagamat meron pa, pero naniniwala ako magaling na ako. Pinalakas niya na ako, kaya ako naririto dahil ako'y pinagaling na ng Panginoon at naniniwala ko na gagamitin niya ako sa gabing ito upang maging daluyan ng pagpapala. At hallelujah, isama niyo po, patuloy niyo akong isama sa inyong mga panalangin sa gabing ito. Praise the Lord. Papasalamat din po pala ako sa ating butihing pastor sa pagtitrain niya po sa mga elders natin. Hallelujah, para makatayo, magamit para sa kapurihan ng Panginoon. At alam naman po natin, itong mga late, patuloy na busy ang ating pastor kasama ng kanyang pamilya dahil sila din naman ay nagagamit sa iba't ibang dako. Kaya napakalaking bagay, hallelujah, na natin-train po yung mga elders natin para kapag wala po yung pastor natin, hallelujah, meron pong kaagipay na tatayo po dito. Kaya ang lahat ng yan ay, hallelujah, binabalik ko po sa ating Diyos na buhay. Purihin ang Panginoon, hallelujah. Hindi ko na po patatagalin. In-invite ko po kayong lahat. Tayo po ay magbukas po ng ating banal na kasulatan. Sa Hebrews 10:36. Hallelujah. Ang sabi po dito, for ye have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. Amen. At gaya ng binasa natin kanina sa Hebrews, nice ko lang po siyang basahin sa Tagalog. Sabi dito, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis. Amen. Upang kung inyong magagawa ang kalooban ng Diyos, ay magsisitanggap kayo ng pangako. Amen. Tayo daw po, hallelujah, ay kailangan daw po natin, hallelujah, dumaan sa pagtitiis. At alam naman natin bilang isang Kristiyano, natural lamang po natadaan tayo sa iba't ibang uri ng pagsubok. At sabi dito, kapag hallelujah, nagawa natin ang kalooban ng Diyos, ay magsisitanggap tayo ng pangako. At alam naman natin ang pangako na yan, yan ang nais ng bawat isa sa atin. Amen? Purihin ang Panginoon, hallelujah. At nais ko po itong pamagatan na blessing in perseverance. Hallelujah. Naniniwala ko na may pagpapala sa pagtsatsaga. Amen? Hallelujah. Bago po ako magsimula, hallelujah, sa salita ng ating Panginoon, pagtsagaan niyo po, meron po akong konting testimony, medyo related po siya dito sa mensahe sa gabing ito. At ito po'y kagalakan at nagbigay din po ng inspiration sa akin at naniniwala ko ganun din po sa inyo. Praise the Lord. Hindi po katagalan siguro mga nakaraang buwan, meron po akong kapatiran na nakapellowship po sa bahay namin. Sabi niya gano'n, hindi ko alam kung paano napunta yung usapan namin. Sabi niya gano'n, alam mo ba Brad, napakahirap na ng buhay ngayon. Sabi ko, oh Brad, kasi napakamahal na ng bilhin. Sabi niya sa akin, ako nga Brad, sabi niya gano'n, ilan ang anak ko? 4. Hallelujah. Ang nagtatrabaho lang ang aking sister wife. Ako minsan nawawalan pa ako ng trabaho. Hallelujah. Ilan ang anak niya mga kapatid? 4. Yung 3 doon, college. Yung isa doon, senior high. Nagtataka siya, sabi niya gano'n, hindi ko alam kung saan nagmumula, kung saan nanggagaling yung mga pera na pinambabayad namin sa tuition, yung baon nila araw-araw, yung pagkain namin, yung bayad namin sa bahay. Samantalang wala naman siyang trabaho. Pero mga kapatid, tignan niyo yung sinabi niya. Subalit, sabi niya, kailangan lang magpatuloy ka. Maglingkod ka sa Panginoon. Ayun po yung susi doon. Di ba sabi naman po sa Matthew, hallelujah, kapag ating inuna ang Panginoon, hallelujah, susunod na lang ang mga pagpapala. Ang Panginoon, hindi yan sinungaling. Kapag inuna natin siya, uunahin ka rin niya. Ganun kabuti ang Panginoon na tayo. Hindi ko na po sasabihin kung sino siya at hindi ko rin po siya tinataas, maging ang kanyang pamilya, kundi tinataas ko ang buhay. Hallelujah. Tinataas ko ang Panginoon sa buhay ng ating mga kapatid. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. At tayo po'y dadako na sa ating pong salita ng Panginoon sa gabing ito. Tayo po'y bumasa sa 2 Corinthians 11, 2 Corinthians 11,
23 hanggang 29. Ito po'y aking babasahin na sa Tagalog. Praise the Lord, pagpaumanhin niyo na po dahil, hallelujah, madalas po, inaamin ko po ako medyo nauutal-utal dahil nais ko pong lubos nating maunawaan ang mensahe ng ating Panginoon sa gabing ito. Humihingi po ako ng patawad sa mga bagay na ito. Sabi dito sa 2 Corinthians 11, verse 23 po, magsimula po tayo. Sabi dito ni Apostol Pablo, ito yung pagkikwento ni Apostol Pablo about dun sa mga bagay na pinagdaanan niyang problema, sa mga bagay na pinagdaanan niyang pagsubok, hallelujah, sa kanyang buhay habang siya'y naglilingkod sa Panginoon. Sabi niya dito sa verse 23, sila bagay mga ministro ni Kristo? Ako'y nangungusap na waring nasisira ang bait. Lalo pa ako. Sa pagpapagal ako'y lubhang sagana. Sa mga bilangguan ay lubhang madalas. Sa mga palo ay walang bilang. Sa mga ikamamatay ay malimit. Sa mga Hudyo ay makailimang tumanggap ako ng tig-4 palo, kulang ng isa. Makaatlong ako'y hinampas ng mga panghampas. Minsan ako'y binato, may 3 ako'y nabagbag. Isang araw at isang gabi na ako'y nasa kalaliman ng dagat. Sa 26, sa mga paglalakbay ay madalas. Hallelujah. Alam naman natin si Pablo, ito po talaga yung tungkulin ni Pablo kung saan-saan siyang lugar dumadako para mahiyasik, may salita, hallelujah, ang nais ipabatid sa kanya ng Panginoon, maikalat niya ang salita ng Panginoon. Sa mga paglalakbay ay madalas, sa mga kapanganiban, sa mga ilog, sa mga kapanganiban, sa mga tulisan, sa mga kapanganiban, sa aking mga kababayan, sa mga kapanganiban, sa mga hentil, sa mga kapanganiban sa bayan, sa mga kapanganiban, sa mga ilang, sa mga kapanganiban sa dagat, sa mga kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid. Napakasakit na ito mga kapatid. Isipin nyo, kapatid niya na pero bulaan pa. Hallelujah. Sa 27, sa pagpapagal at sa pagdaramdam, sa mga pagpupuyat ay madalas. Sa gutom at uhaw, mga pag-aayuno ay madalas sa ginaw at kahubaran. Bukod sa mga bagay na iyon, ay may umiinis sa akin sa araw-araw ang kabalisahan dahil sa lahat ng iglesia, ng mga iglesia. Sino ang nanghina at ako'y hindi nanghina? Hallelujah. Sino ang napapatisod at ako'y hindi nagdaramdam? Mga kapatid, kung ating babalikan yung ating mga binasa patungkol kay Pablo, napakahirap, di po ba? Isipin nyo mga kapatid, hallelujah, makailang ulit siyang hinampas, hallelujah, makailang ulit siyang kung anong parusa sa kanya, may mga bagay na, may mga panahon na siya'y kinulong pa at meron pa siyang, inabot niya pa yung 14 days and 14 nights sa dagat. Alam niyo po ba yon? Na nawala na siya ng pag-asa at nanalangin siya. Subalit nag-appear ang anghel, sabi sa kanya, be strong and of courage. Gaya ng paalala kay, hallelujah, kay Joshua, di ba? Ganun din po. Ganon din minsan ang Panginoon sa atin. Nangungusap ang Panginoon sa atin, pinapaalalahanan tayo. Kapag tayo dumadaan sa pagsubok, hallelujah, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na kaya natin yan. At bilang isang Kristiyano, natural lamang na dadaan tayo sa pagsubok. Hallelujah. Dahil sabi nga ni Prophet, hallelujah, kung wala tayong pagsubok, ay wala tayong pagtatagumpayan. Praise the Lord. Hallelujah. Napakaganda. Alam nyo mga kapatid, habang binabasa ko to, alam nyo, sa totoo lang, nahihiya po ako, hindi lang sa aking sarili, maging sa Panginoon. Dahil ako po minsan, hindi po sapat ang aking pagbabasa. Kulang po ang aking pag-aaral sa pagbabasa, hallelujah, ng salita ng Panginoon. Ako po ay aminado dyan at humihingi po ako ng tawad sa Panginoon sa mga bagay na ito. Dahil sabi ng Panginoon, hallelujah, saliksikin nyo ang aking salita umaga at gabi. Pero kulang po ang aking, hallelujah, pag-aaral patungkol dito. At patawarin ako ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, habang binabasa ko itong kwento ni Pablo, ako man sa aking sarili ay naiiyak. Higit sa ako'y naiiyak, ako'y nahihiya sa aking sarili. Bakit mga kapatid? Hallelujah, sa kabila ng mga problema ni Pablo, ang sasakit ng dinaanan niya, hallelujah. Alam niyo yung sinasabi ditong rod? Hinahampas siya ng rod. Alam niyo, sinerch ko yung rod, mga kapatid. Hindi siya basta pamalo, kundi bakal. Isipin niyo, 39 na palo. Pero ako mga kapatid, tayo, minsan, mga simpleng pagsubok,
simpleng problema sa iglesia, simpleng pagkukulang, simpleng sakit, simpleng problema sa pinansyal, nawawala tayo. Yung pinagdaanan ni Pablo, wala pa yung 1/4 sa mga problema natin. Subalit kung makakomplain tayo mga kapatid, hallelujah, patawarin tayo ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, habang pinipreach ko to, dumapa ako, umiyak ako, inaaral ko to, dumapa ako, umiyak ako, hindi ko pinakita sa sister wife ko at saka sa anak ko. Naiiyak ako sa Panginoon dahil ang dami kong pagkukulang sa Panginoon na dapat ako yung makita nila na matibay. Dapat ako yung maging magandang halimbawa sa kanila. Oh, hallelujah. Patawarin ako ng Panginoon sa mga bagay na ito. Kaya pinapakita lamang dapat dito ni Pablo, hallelujah, sa kabila ng sakit na ating pinagdaraanan, dapat, hallelujah, lakasan natin ang loob natin. Higit tayong kumapit sa Panginoon. At alam niyo mga kapatid, hindi alintana ni Pablo ang lahat ng yan. Kahit siya'y nakulong, nagpupuri siya sa Panginoon. At alam niyo mga kapatid, si Pablo madalas, kapag pupunta siya sa isang bayan o sa isang lugar, alam niya mapapahamak siya doon, alam niya papatayin siya doon, subalit susuungin niya yun. Ganun, hallelujah, ganun ang pananampalataya ni Pablo. Ganun ang pagtitiwala niya sa Panginoon. Kahit ilang beses siyang hampasin, tatayo si Pablo, magpapatuloy. Kahit ilang beses siyang ikulong, kapag siya'y nakalaya, hindi siya nag-alala, magpapatuloy pa rin siya. Sabi nga ni Sister Rose kanina, kung ordinaryong tao lang, kung wala ka sa Panginoon, mga kapatid, sa pinagdadaanan niya, ang kalikasan ng tao ganito marami kong problema, marami kong bayarin, kailangan kong solusyonan to, kailangan kong magtrabaho, kailangan kong kumita ng pera. Pero tingnan niyo yung kapatid, hallelujah, pinapas sa Diyos niya ang lahat. Kaya tingnan niyo mga kapatid, ang Panginoon ang nagpo-provide sa Kanya. Ganyan kabuti ang Panginoon natin na pinaglilingkuran, mga kapatid ko, kay Kristo. Hallelujah. At higit sa lahat, mga kapatid, napakabuti ng ating Panginoon kay Pablo dahil lahat ng ito, ipinaunawa, pinakita niya na kay Pablo ito Lahat ng paghihirap na nadadaanin ni Pablo, ipinakita niya na lahat ito kay Pablo. At ang kagandahan kay Pablo, meron siyang tiwala sa Panginoon. Ayun yung pinaka-importante sa lahat Kapag ikaw, kilala mo yung hallelujah, kilala mo kung sino ka, at kilala mo, hallelujah, na ang Diyos mo ay tapat. Hallelujah, sino ang katatakutan mo? Ganun yung pananampalataya ni Pablo. Ganun yung relasyon meron sila sa Panginoon. Yung relasyon niya sa Panginoon. Kaya napakahalaga mga kapatid na meron tayo laging koneksyon sa Panginoon. Yung relasyon natin dapat, sabi nga ni Prophet, di ba? Sabi ni Prophet, hallelujah, kung malalaman lamang natin kung sino tayo. Sabi ni Prophet. Hallelujah. Napakahalagang bagay niyan, mga kapatid, pag nalaman natin kung sino talaga tayo. At ang mga pinangako ng Panginoon sa Biblia na to, hindi para kung kanino, kundi para lahat sa nobya. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. At dito, sinabi dito ni Pablo, ituloy ko lang po sa Philippians, sabi niya dito, sa Tagalog ko na lang po siya babasahin, hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako. Baka sakaling maabot ko yaong ikinaabot naman sa akin ni Kristo. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot. Datapwat isang bagay ang ginagawa ko. Nanilimot, hallelujah, ang mga bagay na nasa likuran. Ganun dapat mga kapatid. Limutin natin ang lahat ng bagay na nasa ating likuran. Hallelujah. Bakit? Napakalaking bagay niyan mga kapatid kapag nilimot na natin ang mga bagay na nasa ating likuran. Especially mga kapatid, dun sa mga negative things na nangyari sa atin. Bakit? Kapag yan sinama pa natin sa ating buhay, hallelujah, ito'y magiging sagabal. Isama natin yan, halimbawa, sa ating paglilingkod, hallelujah, hindi tayo lalago. Wala tayong mapupulot na pagpapala kapag dala-dala pa natin yan. Kaya sabi ni Pablo, iniwan ko na lahat yan sa akin likuran. At tinutungo ko ang mga bagay na hinaharap. Amen. Yan po dapat ang ating kaisipan. At sa 14, sabi niya, nagtutumulin ako sa hangganan, sa ganting pala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Nagtutumulin siya, saan? Kaya siya nagtutumulin, hallelujah, ay dahil may ganting pala. Hallelujah, na naghihintay sa kanya. Ganun dapat mga kapatid. Di ba? Hallelujah, huwag natin isipin yung mga problema dumarating dahil natural na lang yan
Kasama talaga natin yan sa ayaw at gusto natin. May darating na problema sa atin. Hallelujah. Kasi kapag hallelujah, walang dumadating sa iyo ng problema, sabi nga, naririnig natin madalas dito sa preaching, tanungin nyo na po, tanungin natin yung sarili natin. Bakit walang dumadating na problema sa atin? Kaya kapag may mga dumadating na problema sa atin, mga galak tayo. Sapagkat ito isang patunay na anak tayo ni Kristo. Purihin ang Panginoon. At ako po babasa ng mensahe po sa ating propeta. Sabi niya dito, hallelujah, and from that time, 1960, sabi dito, when St. Paul was coming to his death, they were going to beheaded him in Rome. Here come death, and he cried, "Oh death, where is your stinger? Or grave, where is your victory? But thanks be to God who give us the victory." Mga kapatid, tignan niyo mga kapatid, no? Ito na yung panahon na kung saan, hallelujah, makakapiling na ni Pablo ang Panginoon. Actually, yan naman talagang gustong-gusto ni Pablo. Sa totoo lang, dahil alam niya naman na napakaraming panganib na kanyang susuungin habang naglilingkod siya sa Panginoon. Pero sinusuong niya pa rin, yung pinupunta niya pa rin. Dahil gusto niya nang makasama ang ating Panginoon. Kaya dito, mga kapatid, tignan niyo, hanggang sa kahuli-hulihang sandali, nandun pa rin yung tiwala niya sa Panginoon. Alam niya dahil ang kamatayan, mga kapatid, hindi dyan natatapos ang lahat. Sabi nga, promotion yan. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. At dito po sa hallelujah, sa how can I overcome? Sabi dito, he that cometh to God must first be tested. Tested what? With the word. Amen. That God tests. Right. Do you believe it? Yeah. He that cometh to God must be tested. Amen. Lahat daw po ng lumalapit sa Panginoon ay dapat sinusubok. That only show a true child. Yan ay napapakita lamang na totoo tayong anak ni Kristo. Amen? See, be tested, and when the test comes on you, you can't overcome lest there is a test to give you. Hindi ka magtatagumpay unless na walang pagsubok na dumarating sa iyo. And when a test is given, it is to see whether you can overcome it or not. Kapag binigay daw ang pagsubok sa atin, tinitignan lamang tayo ng Panginoon, hallelujah, kung kaya natin pagtagumpayan ito o hindi. Pero I believe, hallelujah, ang bawat isa sa atin ay kayang pagtagumpayan to. Bakit? Sapagkat we are overcomer. Ang Panginoon natin ay nagtagumpay. Amen? At ganun din naman tayo sapagkat tayo ay kawangis ni Kristo. Amen? And sabi niya dito, and Jesus said, to him that overcometh the test is the greatest thing that ever happened to you. Isipin niyo mga kapatid, the test is the greatest thing that ever happened to you. Ang pagsubok daw po, ang pinakamagandang, hallelujah, pinakamagandang, hallelujah, na mangyayari sa isang Kristiyano. Thing that happened to you. And I believe it is written in the scripture. Di ba sinabi po ni Pedro sa 1 Peter 1:7, kung dito po kasunod nito, 1 Peter, sabi po dito, Peter said that our trials are worth more to us than precious gold. It's a testing time. Hallelujah. And one good evidence to us that God is with us when we are tested. And daw po ang katunayan na kasama natin, hallelujah, ang Panginoon kapag tayo ay sinusubok. Hallelujah. For all children of God are tested and tried. Hallelujah. At ito po yung binanggit ko kanina, sabi dito ni Pedro, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa sa ginto, na nasisira bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masusumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Hesus Kristo. Amen? Di ba mga kapatid, ang gold, alam naman natin, habang siya pinapaapuyan, lalo siyang kumikinang ng kumikinang. Hallelujah. Pero iba ang Kristiyano. Habang ang Kristiyano ay sinusubok ng iba't ibang problema, lumalabas yung pinakamagandang ugali niya. Hallelujah. Habang ang pagsubok ay dumadating sa atin, lalong lumalabas ang katangian ni Kristo sa atin. Hallelujah. Ganun ang mga Kristiyano. Kaya, hallelujah, salamat sa Panginoon. Kaya tayo nagiging manugumpay din naman dahil kasama natin ang ating Panginoon. Kaya hallelujah, lumalabas yan kusa sa atin
Dahil si Kristo ay nasa atin. Amen. At I believe, lahat po tayo ay familiar na dito sa kwento na ito. Subalit nais ko lamang daanan sapagkat ito po, hallelujah, ay connected po sa ating message sa gabing ito. Babasahin ko po siya sa Tagalog. Ito po ay isang Syrophoenician woman. Alam niyo po yan, di ba, mga kapatid? I believe, lahat po kayo familiar na dito sa kwento na ito. Itong babae na ito ay isang Kananaan. At hallelujah, siya ay nagmula sa bansa ng Syria. Alam niyo mga kapatid, pag sinabing isa kang Kananea, alam natin ay may curse yan. Curse yung bansa na yan eh. Bakit? Sapagkat sila ay nagkukumit ng adultery. Higit pa dyan sila ay hallelujah, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Nagkukumit sila ng idolatry. At ayaw ng Panginoon yan. Hallelujah. Basahin po natin, sabi dito, at narito ang isang babaeng Kananea na lumabas sa mga hangganang yaon at nagsisisigaw na nagsabi, kahabagan mo ako, O Panginoon, ikaw na anak ni David. Excuse me. Ikaw na anak ni David, ang aking anak na babae ay pinapahirapang lubha ng isang demonyo. Datapwat siya ay hindi sumagot ng anumang salita sa kanya. At nilapitan siya ng kanyang mga alagad at siya ay pinamanhikan na nagsasabi, paalisin mo siya sapagkat siya ay nagsisisigaw. Siya sa ating hulihan. Datapwat siya ay sumagot at sinabi, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang naliligaw sa bahay ng Israel. Sinagot ng Panginoon, hallelujah. Sabi dito ng Panginoon, hindi siya sinugo, hallelujah, para sa mga, hallelujah, para sa kanya, kundi para sa mga, hallelujah, taga-Israel. At sa 25, datapwat lumapit siya at siya ay sinamba niya na nagsabi, Panginoon, saklolohan mo ako. At siya ay sumagot at sinabi, hindi mararapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso. Datapwat sinabi niya, oo Panginoon, sapagkat ang mga aso man ay nagsisikain ng mga mumu na nangalalaglag mula sa dulang, hallelujah, ng kanilang mga Panginoon. Nang magkaganon sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, o babae, malaki ang pananampalataya mo. Mangyari sa iyo ayon sa iibig mo at gumaling ang kanyang anak mula sa mga oras na iyon. Mga kapatid, nakita natin ang pananampalataya ng babaeng ito. Higit yung perseverance niya. Isipin niyo mga kapatid, makailang ulit siyang, hallelujah, itinabuhi ng Panginoon. Hindi nga siya sinagot ng Panginoon sa unang lapit niya. At sabi ng mga apostol niya, hallelujah, paalisin siya. Pero tignan natin mga kapatid, yung perseverance niya. Kapag ikaw meron kang isang nais, hallelujah, kailangan mo itong pagsumikapan. Amen? Hindi yan instant pag hiningi mo, ibigay mo sa akin yan, nandyan na yan. Kailangan pagtrabahuan mo yan. Hallelujah. At ang Panginoon, ganyan yan eh. Minsan nandyan yung blessing sa atin harapan, mga kapatid. Ang problema sa atin, mabilis tayong sumuko. Pero kung tayo perseverance, hallelujah, kung meron tayong pagtsatsaga sa ating sarili, higit nagtitiwala tayo sa Panginoon, walang imposible sa Kanya. Yan ang gusto ng Panginoon, yung kinukulit siya eh. Hallelujah. Sabi ko nga, hindi lahat, mga kapatid, isinusubo na sa atin. Pero tignan nyo yung pananampalataya ng babaeng ito. Sabi niya dun, no? Kahit mumulang. Hallelujah. And I believe, itong mumu na ito yung nagre-represent ng tinapay. Ano ba ang tinapay? Di ba minsan kapag nananalangin tayo, Lord, samahan mo kami na hati-hatiin ang tinapay na ito. Sapagkat ang tinapay, nagpapakita din, ito yung nagre-representa din ng salita ng Panginoon. At sabi niya, Lord, kahit mumulang. Hallelujah. Ano bang sabi ng Biblia? Sabi ng Biblia, kahit magkaroon tayo, hallelujah, ng singliit na buto ng mustasa na pananampalataya, pwede natin sabihin sa bundok na yan na lumipat ka dito at yan ang lilipat. At ganun meron ang babaeng ito. Sabi niya, Lord, kahit mumulang. Hindi siya nanghangad ng malaking bahagi, kundi kahit mumulang. Yun ang kailangan natin mga kapatid, yung pananampalataya na yun. Praise the Lord. At tayo babasa dito ng mensahe muli sa perseverance. Hallelujah. 1962. Hallelujah. Sabi dito ni Prophet, hallelujah,
sa paragraph 194. Now, this woman, this Syrophoenician woman, she believed also. Ito yung pinakamaganda mga kapatid. She believed also. Alam niyo mga kapatid, di ba, si prophet, hallelujah, bago siya manalangin o bago siya sa prayer line o kung sino man yung humihingi ng panalangin, satanungin niya muna yan, sasabihin niya, do you believe? Kaya ito, napakaganda na itong sinabi dito. Sabi niya, she believed also. Yan yung pinakamahalaga. Dahil mga kapatid, kung hindi ka naniniwala, mga kapatid, kahit anong panalangin pa yan, hindi magaganap yan, hindi mangyayari yan. Kailangan panampalatayanan muna yan. Higit sa lahat, paniwalaan mo. Sabi dito ni prophet, she believed also. This Greek, she said, Lord, first, she said, thou son of David, a Gentile has no hold on Christ by the son of David. Amen? That was through King David, the race of Jews. He never paid any attention to her. But when he turned and said, Lord, help me. Amen. Hallelujah. Yan yung tamang approach eh. Yes. Diyan, hallelujah, huwag ka mag-alinlangan kapag ganito yung approach mo. Kapag right approach ka sa Panginoon, huwag ka magduda dyan, tutugunin ka na Panginoon. But when she turned and said, Lord, help me. Amen. Yes. That got him. He was her Lord, not a son of David, but he was her Lord. Lord, help me. That caught him. And she turned around and said, it's true that the dogs eat the crumbs from the master's table. That is true. Look what the woman had the right approach. Ito mga kapatid, tama ito mga kapatid, no? Dapat ganito rin tayo mga Kristiyano. Kapag may kailangan tayo sa Panginoon, lumapit tayo sa Kanya na mayroon tayong tamang approach. Higit sa lahat, hallelujah, linisin po natin yung ating mga puso, yung wala tayong mga kabigatan. Hallelujah, yung wala tayong mga sama ng loob, kung kanino man. Bakit mga kapatid? Kapag ganyan ang kaisipan natin, ganyan ang puso natin, didinggin tayo ng Panginoon. Sapagkat kung hindi ganito mga kapatid, kahit magpaulit-ulit tayo ng ating panalangin, hallelujah, hindi didinggin niya ng Panginoon. Kaya may tamang pag-approach sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Look, that woman had the right approach to God's gift. What did she say? She said, she approached it right. He said, he approached it right. And she said, it's truth, Lord. There's the word. Hallelujah. Hallelujah. Can you say amen to this? Amen. Sabi nga dito, it's truth, Lord. Hallelujah. There's the word. Amen. Ang katotohanan ay ang salita. Hallelujah. There's the word. Amen. Stay with the word. Faith will always recognize the word. Yes. But the dogs eat the crumbs under their master's table. That got him. Lord, help me. Remember, at sabi dito ni prophet, hallelujah, remember, that was the first miracle. Yun daw po ang kauna-unahang milagro, performed to a Gentile. Bakit? Sapagkat yung mga Gentile, hallelujah, dinidisfellowship nila yan, iniiwasan nila yan. Ayaw nila yan sa mga, hallelujah, sa kanilang lahi. Nilalayuan nila yan. Naalala niyo si Abraham nung inutusan niya, di ba? Yung lingkod niya para makakumuha ng asawa si Isaac. Hindi niya pinapunta sa ibang lugar. Sabi niya, pumunta ka sa lahi ko. Praise the Lord. Hallelujah. Remember, that was the first miracle performed to a Gentile. That's right. This healing of Syrophoenician woman, that's right. She had the right approach to God. God's gift. Faith admits the word is right. Reverent and humble. Amen. Praise be to God. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. At tayo dadako sa muli po tayong babasa. Hallelujah. At akin din hinalimbawa, hallelujah, ang 10 birhen. Hallelujah. Excuse me po. Hallelujah. Praise the Lord. Napakagandang halimbawa nitong 10 birhen na ito sa ating kapanahunan, mga kapatid. Hallelujah. Sabi niya dito, hallelujah, sa Matthew 25, 1-13, basahin ko po siya sa Tagalog. Then shall the kingdom of God, sa Tagalog, kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga na kinuha, hallelujah,
ng 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. Ang 5 sa kanila, hallelujah, ang 5 sa kanila ay mga mangmang at ang 5 ay matatalino. Sapagkat, hallelujah, sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan ay hindi sila nangagdala ng langis. Datapwat ang matatalino, hallelujah, I believe yun yung mga nobya eh. Yes. Yan yung mga nobya, laging handa yan. Lagi yan may langis, hallelujah. Hindi tayo, pag tayo pumasok sa iglesia, naniniwala ko ang bawat isa sa atin ay may langis. Hallelujah, praise be to God. Datapwat ang mga matatalino ay nagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. Samantalang nagtagal nga ang kasintahang lalaki ay nangagantok silang lahat at nangatulog. Ito mga kapatid, no, napakahirap na ito eh. Isipin nyo mga kapatid, no, hallelujah, sabi dito, sila'y naantala ang pagdating ng ating Panginoon. Alam niyo, minsan may nakakashare ako, sabi niya nga, alam mo Brad, matagal pa yung darating yung Panginoon. Sabi ko, Brad, wag ganun. Dahil pag nasumpungan tayo ng Panginoon na ganun, mahirap, sabi kong ganun. Hallelujah. Matagal pang darating ang Panginoon. Bakit? Kasi yung mga ugali natin, marami pang dapat baguhin sa atin. Which is totoo. Totoo naman, napakarami pang dapat baguhin sa atin. At sabi niya dito, samantalang nagtagal ang kasintahang lalaki, ay nangagantok silang lahat at nangakatulog. Ayun mga kapatid, yung pinakamahirap, yung ma-relax ka eh. Yung makatulog ka. Diba? Una, napakaalab mo. Masigasig ka sa gawain. Pero dahil naiinip ka, hallelujah, naiinip ka sa paglilingkod, inantok ka, napagod ka. Hallelujah, nag-relax ka. Hallelujah, napakahirap na mga kapatid, tuloy natin. Datapwat, pagkahating gabi, ito yung pinakamahirap mga kapatid, datapwat pagkahating gabi, ay may sigaw. Narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Subalit ano nangyari doon, mga kapatid? Nag-relax sila, nagpahinga sila. Hallelujah. At sa tingin natin, mga kapatid, patuloy natin basahin, nang magkagayoy, nagsibangon lahat ang mga dalagang yaon at pinag-igi ang kanilang mga ilawan. At sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan ninyo kami ng inyong langis, sapagkat nangamamatay ang aming mga ilawan. Ayun mga kapatid, sa totoo lang, pinapakita dito na ang kaligtasan talaga individual eh. Yes. Hindi pwedeng yung langis mo, ipapasa mo sa kanila eh. Sabi nga, di ba, tignan nyo yung matatalino, sabi niya dito, hallelujah, dapat nagsisagot ang mga matatalino na nagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo. Ganyan dapat yung nobya, mga kapatid. Matalino ka. Sabi nga, be wise as a serpent and gentle as a dove. Hallelujah. Sabi niya, baka hindi ito sumapat. Ganyan yung nobya. Gusto niya sapat-sapat. Kapag humarap ka sa Panginoon, hindi pwedeng sakto lang yung langis mo eh. Ang pinapakita dito, dapat lagi kang maalab. Hallelujah. Hindi pwedeng, sabi nga, hindi pwedeng ikay maligamgam, hindi pwedeng ikay malamig. Ayaw ng Panginoon yan. Isusukan niya yan. Hallelujah. At napakaganda, hallelujah. Patuloy po natin basahin. Datapwat nagsisagot ang matatalino na nangagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo. Magsiparoon muna kayo sa nangagbibili at magsibili kayo ng ganang inyo. Tignan nyo mga kapatid, inutusan pa nila yung 5. Pero alam naman natin ang mga sumunod na tagpo dito mga kapatid. No? At ito ang pinakamahirap na mangyari. And I believe hindi mangyayari yung sa nobya. Kaya nga nandito tayo sa gabing ito, sa kabila ng mga problema natin. Iba't iba, yung iba nanggaling pa sa malalayong dako, nandito pa rin sila nagpapatuloy. Sapagkat ayaw nila yung langis nila, andap-andap. Nais nila, hallelujah, pagdating ng Panginoon, kapag humarap sila sa Panginoon, hallelujah, yung mga gasera nila nagliliyab, yan yung puso nila. Hallelujah. Yes. At samantalang sila'y nagsiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki. Ito yung mahirap mga kapatid, di ba? Hallelujah. Sa mga panahon na gusto mo na manumbalik yung alab mo. Gusto mo na bumalik, Lord. Nangangako na ako na pagbubutihin ko na. Hallelujah. Meron na akong langis, Panginoon. Nandito na ako. Pero ito, tuloy natin basahin. Hallelujah. At samantalang sila'y nagsiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki. At ang mga nahahanda
ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan at inilapat ang pintuan. Ito yung mga kapatid yung mahirap, no? Yung sarado na yung pintuan eh. Pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga. Ito na, nagsidating na sila. So, marahil, hallelujah, kala nila makakahabol pa sila. Pero mga kapatid, we are in the last age nga, sabi. Yes, right. Wala na itong second chance. Kung maglilingkod po tayo sa Panginoon, mga kapatid, ngayon na. Huwag na tayong aabante. Then kapag may problema tayo, aatras na naman tayo. Hallelujah. Mahirap yun, mga kapatid. Kapag may nakita tayong problema sa, eto si brother, hihinto na naman tayo. Eto si sister, hihinto na naman tayo. Hindi ganoon, mga kapatid. Ano man yan, sabi nga ni Pablo, aking iniwan na yan sa likuran ko. Kinalimutan ko yan at tinitignan niya yung hinaharap. Hallelujah. Kaya dapat ganoon din tayo, mga kapatid, sapagkat, hallelujah, mahirap kapag dumating tayo sa sitwasyon na ito. Hallelujah. Datapot sumagot siya. Hallelujah. At tapusin ko lang po. Pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga na nagsipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Datapot sumagot siya at sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Mga kapatid, napakasakit niya, no? Isipin niyo, mga kapatid, napakatagal natin naglingkod sa Panginoon. Yung iba dito siguro, 20 years, 30 years, meron nga dito, may mga nakilala ko dito. Since birth, yung mga magulang nila nandito na sa mensahe. At saka huli-huli ang sandali na lang, mga kapatid, nung dumating na si Kristo, dun pa ba tayo susuko? Sabi, napakasakit nung sinabi dito ni Kristo. Sabi ni Kristo, hallelujah, magsialis kayo, hindi ko kayo nakikilala. Paano na, mga kapatid, yung pinagpagalan natin lahat? Lahat na pinaghirapan natin, walang mapapatunguhan ng lahat ng bagay na yun. Masasayang lang ang lahat ng pagpapagal natin. Kaya pinapakita ng mensaheng ito, ng 10 berhen na ito, hallelujah, na lagi tayong dapat meron tayong langis sa ating mga sisidlang, mga kapatid. Napakahalaga, mga kapatid. And I believe, hallelujah, higit pa tayo sa mga berhen na to. Sapagkat tayo ay nobya ni Kristo. Hallelujah. Although alam naman natin na naligtas din itong 5 nobya na ito, pero napakahirap ng pagdadaanan nila, mga kapatid. Hallelujah. At ayaw natin pagdaanan yun. At ang nobya, special yan. Hallelujah. Kasama tayo sa pag-agaw ng Panginoon. Hallelujah. Kaya dito, sabi dito, hallelujah, datapot sumagot siya at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Sa 13, sabi niya, mangagpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw ni ang oras. Diba, mga kapatid, walang nakakaalam ng oras ng pagdating ng ating Panginoon. Sabi nga sa Biblia, maging ang mga anghel sa langit, hindi nila alam. Na darating siya, sabi sa Bible, na tulad ng isang magnanakaw sa ating gabi. Hallelujah. Kaya dapat, mga kapatid, lagi tayong ready. Lagi tayong handa, lagi tayong may kauhawan sa Panginoon, lagi tayong may kagalakan. Ano mang mga problema pag nagdadaanan natin, magpatuloy lang tayo. Yes. Hallelujah. Masama ang pakiramdam mo, magpatuloy ka. Malungkot ka, magpatuloy ka. Kinakapos ka sa mga bagay na pangangailangan mo sa araw-araw mo, magpatuloy ka. Di ba, maging sa awit meron yan eh. Yung sabi, kahit na siya lumuluha, sabi, if you are crying, worship. If you are hurting, worship. In your trials, worship. Magpupuri ka pa rin kahit sa anong pinagdadaanan mo. Magpupuri ka pa rin sa Panginoon. Hindi pwedeng magpupuri ka lang sa mga panahon na gusto mo, mga kapatid. Hallelujah. Ayaw ng Panginoon yun. Ang gusto ng Panginoon, hallelujah, mas mainam nga na naglilingkod ka na may mga bagay na pinagdadaanan ka. Naniniwala ko na mas ma-appreciate yan ng Panginoon. Alam, di ba? Pamilyar na tayo lahat, paulit-ulit na lang yung kay Job. Pero tingnan natin, kahit sa kabila ng pinagdadaanan niya, nagpapatuloy siya. Patuloy siya nagpupuri sa Panginoon. Ganon dapat ang mga Kristiyano. Hallelujah. At hallelujah. Salamat sa Panginoon sa karunungan minsan pa sa gabing ito. Hallelujah. At tunay nga, hallelujah, na may pagpapala sa pagpapagal natin. Amen. Naalala ko rin yung kwento ni Elijah and Elisha. Kapag meron kang isang bagay na nais, di ba? Naalala nyo? Sabi ni, napakaraming pagkakataon na gusto na siyang iwanan ni Elijah. Sabi niya, maiwan ka lang dito. Ako ay may tutunguhin.
Makaitlong beses siyang sinabihan na siya mag-stay muna sa lugar na yun, pero hindi siya nag-stay. Diba? Nung pumunta siya sa Gilgal, sa Jordan, ilang beses yun, pero si Elisha, meron siyang perseverance. Hallelujah. Bakit? Sapagkat meron siyang ninanais. At kapag ikaw ay may ninanais, hallelujah, dapat mo itong pagtrabahuan. Alam niyo mga kapatid, no, napakaganda ng kwento na ito kung babasahin yung kay Elijah and Elisha. At alam naman natin, hallelujah, ang tanging nais niya dun is yung double portion of spirit ni Elijah. Hallelujah. At ito'y napasa kanya din naman, di ba? Nung araw na inagaw si Elijah, nung nalaglag yung balabal ni Elijah, kinuha niya. At alam niyo mga kapatid, isa lang ang nalalaman kong humati ng dagat dati, si Moises lang. Pero dahil mabuti ang Panginoon, tinuruan niya tayo magbasa ng Bible, hindi lang pala si Moises. Nandyan din si Elijah, nandyan din si Elisha. Praise the Lord. At sabi may mensahe si prophet, hallelujah, sabi niya ganun, kung si Elijah, hallelujah, ay gumawa ng 8 himala, i-times 2 mo yung doble yung himalang ginawa ni Elisha. Hallelujah. At mga kapatid, tunay nga ito sa huling panahon natin, hallelujah, ialis na natin ang ating paningin sa sanglibutan. Bakit? Sapagkat sa sanlibutan, masyadong maraming pinapakita sa atin para tayo maging abala. Kaya may mensahe din si prophet dito, sabi niya, di ba? Sabi niya, don't be a cross-eyed Christian. Wag daw tayo, alam niyo yung cross-eyed Christian, yung parang duleng, di ba? Kasi nakatingin yun, dalawa yung paningin niya eh. Wag daw tayo maging ganun. Yung isa, sabi ni prophet, nakatingin sa sanlibutan. And then yung isa, nakatingin naman sa Panginoon. Hallelujah. Dapat, kung titingin tayo, alisin na natin yung sa sanlibutan. Ibaling natin yung tingin natin sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. At dito muli po akong babasa ng mensahe. Pagtiisan niyo po, malapit na po ako matapos. Sa The Lamb's Book of Life, 1956, sabi dito ni prophet, hallelujah, and oh friend of mine, one of these days, God is going to give you your final call. Amen? Then the door is going to be closed between mercy and judgment. Don't be left out. Dito pa lang mga kapatid, pinapaalalahanan na tayo ni prophet, hallelujah, na one of these days, talagang darating na ang Panginoon. Huwag tayo magpaiwan, sabi niya nga dito, get in now. Pumasok na tayo ngayon na. Sabi nga kung maglilingkod tayo sa Panginoon ngayon na. Hindi na sa araw ng bukas o sa susunod, kung hindi ngayon na, pumasok na tayo sa Panginoon. Hallelujah. Get in Christ. For those that are in Christ, will God bring him to him. Yun lang mga na kay Kristo ang isasama niya. See, then this wise virgin went away, in translation. And these others who came and knocked on the door, what happened? Ano nangyari dun sa 5 naiwan daw? What taken place? The Bible said they were cast in the outer darkness, where there were weeping and wailing and gnashing of their teeth. At dito, isa pang paalala sa atin ni prophet, sabi niya dito, and I warn you, minsan pa, sabi niya, and I warn you, pinapaalalahanan niya tayo dito, in the name of Jesus Christ, get in the kingdom of God now. Ngayon na daw po. That's right. Don't you pull about it. You press in, because there's coming a time when you scream and cry to receive the baptism of the Holy Ghost, but it will be shut off from you. That's right. Mga kapatid, sabi dito ni prophet, kahit magsisigaw pa tayo, kahit mag-iiyak pa tayo, kahit manalangin pa tayo ng manalangin, hallelujah, sabi natin, Lord, hallelujah, bigyan niyo pa po kami ng pagkakataon, pero mga kapatid, huli na. Kaya ngayon pa lang mga kapatid, pumasok na tayo. Maglingkod na tayo. Gaya ng wise virgin, maging maalab na tayo. Ready tayo lagi, anytime, any soon, anong oras dumating ang Panginoon, ready tayo. Napakahirap mga kapatid na tayo'y maiwan, mga kapatid. Sabi ko nga napakalayo na nang narating natin, sabi ko. Yung iba sa ating pinanganak dito na sa mensahe, yung konting pagtitiis na lang natin dito sa mundong ito. Naalala ko nga, nung kinumpute namin to ng mga brothers dati, yung lampas-lampas na tayo actually.
Kaya na lang tayo nandito, hallelujah, dahil sa biyaya ng Panginoon. Dahil binibigyan niya pa rin tayo ng chance para maituwid yung mga karakter natin. Dahil sabi nga kanina, di ba, hindi pa tayo kukunin, Brad. Marami pang babaguhin sa atin. Hindi ganun, mga kapatid. Binago na tayo ng Panginoon. Hallelujah. Sa dugo niya, binago niya na tayo. Kailangan i-apply natin yung token. Hallelujah. I-apply natin yung token, yung dugo ng Panginoon sa ating buhay. Hanggang sa mag-reflect, makita. Sabi nga doon sa ginto, di ba? Patuloy na pinadadaan sa apo yun para lumabas yung karakter sa atin ni Kristo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And I believe, mga kapatid, hallelujah, tayo po'y pinagpala sa munting mensahe ko sa gabing ito. At humingi po ako ng kapatawaran. Alam niyo, mga kapatid, sa totoo lang, hallelujah, ayoko pong sabihin yung gustong sabihin ng diablo sa akin, pero naniniwala talaga ako magaling na ako Dinadayaan niya lang ako. Kaya medyo katawarin niyo po ako medyo, sa totoo lang, mga kapatid, medyo nahirapan po ako pati sa pagsasalita ko. Hallelujah. At pupunta na po tayo sa ating final admonition, mga kapatid. Praise the Lord. Sabi dito sa Galatians, at huwag kayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo. Kung hindi tayo, mga hihimagod. Dito lang pa, mga kapatid, napakalinaw ng paalala na ito. I believe si Pablo din na sumulat na ito. Sabi niya dito, huwag tayong mapapagod. Bakit? Sapagkat kung hindi tayo mga papagod, hallelujah, ay may gantimpala naghihintay sa atin. Hallelujah. Kaya nga, samantalang tayo ay may pagkakataon pa. Hallelujah. Meron pa tayong pagkakataon ngayon, mga kapatid. Amen? Ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. At ito, mga kapatid, basahin natin. At lalong-lalo na sa mga kasangbahayan sa pananampalataya. Sino yun, mga kapatid? Tayo mismo yun. Ito lang yung gusto kong tulungan. Ito hindi. Sabi dito sa mga kasangbahay, sa lahat tayo dito. Lahat tayo special, mga kapatid. Bakit? Sapagkat lahat tayo ay tinubos ng dugo ni Kristo. Kaya lahat tayo pantay-pantay, kaya dapat magmahalan tayo. Ipakita natin ang pag-ibig natin sa bawat isa sa atin. Hallelujah. At ito napakalinaw ng sinabi sa Mark 13:13, kaya at kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga tao. Dahil sa aking pangalan, datapwat ang magtiis hanggang wagas ay siya lamang ang maliligtas. Natural lamang, nakapupuotan tayo ng lahat ng tao. Pero sabi dito, paborito ng ating dikon, ang magtiis hanggang wagas ay siya lamang ang maliligtas. Kaya magtiis tayo, hallelujah, pagtiisan natin ang bawat isa, higit sa lahat. Hallelujah, dahil lahat tayo ay espesyal sa paharap ng Panginoon. Mahal tayong lahat ng Panginoon, hallelujah. Walang tinatangi ang Panginoon. Hindi si brother, hindi si sister, lahat pare-parehas ang pagtingin sa atin ng Panginoon. Kaya habang tayo'y naririto pa, sabi nga, gumawa tayo ng mabubuti. Hindi lang sa kasambahay natin sa pananampalataya, maging sa labas, mga kapatid. Kaya purihin ang Panginoon at lahat ng kapapuri at pasasalamat, karangalan ay binabalik ko sa Kanya. Ini-invite ko po kayo.